Hindi ko talaga akalaing magbabago ng tuluyan ng buhay ko nang lumipat ako sa Baguio. Ang totoo niyan, wala naman akong balak umalis noon sa Pampanga. Tahimik lang ang buhay ko ron kahit hindi kami mayaman. Nagbebenta ako ng kung ano-anong damit online habang tumutulong sa maliit na karinderya ng tita ko. Ngunit nang magkasakit siya at tuluyang magsarang tindahan namin, kinailangan kong maghanap ng mas maayos na trabaho. Isang kaibigan ko ang nagsabing may naghahanap daw ng assistant para sa isang online shop sa Baguio. Libre raw ang matutuluyan at maayos ang sahod. Kahit kinakabahan ako, tinanggap ko agad dahil wala naman akong ibang pagpipilian noon. Nung unang dating ko sa Baguio, agad kong naramdaman ang kakaibang lamig ng lugar. Hindi lang basta malamig na hangin ang tinutukoy ko, kundi yung pakiramdam na parang may misteryong nakatago sa bawat sulok ng siyudad. Lalo na tuwing madaling araw kapag halos nababalot ng hamog ang paligid. Ang inuupahan kong apartment ay maliit lang at nasa bandang gilid ng isang matandang subdivision na napapalibutan ng mga pine tree. Tahimik kami lugar, halos wala kang maririnig sa gabi kundi hangin at mga asong taol ng taol sa malayo. Sa unang linggo ko roon, naging paulit-ulit lang ang routine ko. Gigising ng maaga, mag-aayos ng parcels, sasagot ng customer inquiries at magbabalot ng orders hanggang gabi. Mabait naman ang amo kong si Ma'am Teresa, kaya kahit nakakapagod, tiniis ko na rin. Pero kapag sumasapit ang gabi, hindi ko maiiwasang makaramdam ng lungkot. Wala akong kakilala sa lugar at madalas akong mag-isa sa apartment. Kaya minsan, pagkatapos ng trabaho, naglalakad-lakad ako sa Session Road para kahit papano ay mawala ang pagod ko. Isang gabi habang pauwi ako, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Napilitan akong sumilong sa isang maliit na kafe na halos matabunan na ng makakapal na halaman. Ngayon ko lang napansin ang lugar na iyon kahit ilang beses na akong dumadaan doon. Luma ang itsura ng kafe, gawa sa kahoy ang mga dingding at kulay dilaw ang ilaw sa loob. Kakaunti lang ang tao roon, halos lahat ay tahimik habang umiinom ng kape. Umupo ako malapit sa bintana habang pinapanood ang ambon sa labas. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong nakaramdam ng kakaibang katahimikan doon. Para bang ligtas na ligtas ako kahit mag-isa. Maya-maya, napansin kong may lalaking nakaupo sa pinakadulong bahagi ng kafe. Nakaitim siyang hoodie kahit hindi naman gaanong kalamig sa loob. Nakayuko siya habang nagbabasa ng libro. Hindi ko sana siya papansinin pero nang mag-angat siya ng tingin, halos mapatitig ako. Hindi ko maipaliwanag pero kakaiba ang aura ng lalaking iyon. Sobrang gwapo niya pero hindi iyon ang unang mapapansin mo. Mas nangingibabaw yung malamig at misteryosong tingin niya. Maitim ang buhok niya at sobrang puti ng balat na parang bihira siyang maarawan. Ngunit ang pinaka nakakakuha ng atensyon ko ay ang mga mata niya. Hindi naman kakaiba ang kulay, pero parang may lungkot na matagal nang kinikimkim. Hindi ko namalayang matagal na pala kitang tinititigan hanggang sa bahagya siyang ngumiti sa akin. Agad akong umiwas ng tingin at nagpanggap na umiinom ng kape. Naiinis ako sa sarili ko noon dahil para akong estudyanteng nahuling nakatitig sa crush. Akala ko hanggang doon lang iyon, pero maya-maya tumayo siya at lumapit sa mesa ko. "Pwede bang makiupo? Punuan na kasi." Mahina niyang tanong. Napatingin ako sa ibang mesa at napansin kong maraming ang bagong dating na customers dahil sa ulan. Kaya tumanggo na lang ako kahit medyo kinakabahan. "Salamat," sabi niya habang maingat na umuupo sa tapat ko. Tahimik lang siya nung una, ngunit hindi naging awkward ang katahimikan namin. Nakakagulat nga dahil parang matagal ko na siyang kilala kahit unang beses pa lang kaming nagkita. "Araw-araw ka bang dumadaan dito?" Tanong niya habang nakatingin sa ulan. "Hindi po, ngayon lang talaga." Bahagya siyang ngumiti sa akin. "Mabuti naman." "Bakit?" "Kasi bihira akong makita na may gustong pumasok dito." Napatingin akong sa paligid. "Bakit naman?" Hindi siya agad sumagot. Ilang segundo muna siyang tumingin sa labas bago muling sumalita. "Maraming tao ang natatakot sa lugar na ito." Natawa ako ng bahagya. Mukhang normal naman. Hindi lahat ng normal tingnan ay normal talaga. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong kinilabutan sa sinabi niya. Mulit kasabay nun ay kakaibang curiosity,
parang gusto kong mas makilala pa siya. Doon nagsimula ang unang mahaba naming pag-uusap. Nalaman kong Darius ang pangalan niya. Hindi siya masyadong madaldal pero bawat salita niya ay parang may lalim. Hindi rin siya mahilig magkwento tungkol sa sarili niya. Kapag tinatanong ko kung saan siya nakatira o ano trabaho niya, palagi niyang iniiwasan ang sagot. Napansin ko rin na hindi siya umiinom ng mainit na kape kahit malamig ang panahon. Tubig lang ang in-order niya buong gabi. At nang biglang kumilad sa labas, tila bahagya siyang napaigtad na parang may iniwasang alaala. Nung humina na ang ulan at magpapaalam na sana ako, bigla niyang sinabi ang mga salitang hanggang gayon ay malinaw ko pa ring naaalala. Huwag kang lalakad mag-isa sa may gubat kapag gabi. Napakunot no ako. Bakit? Ngunit ngumiti lang siyang bahagya. Basta magtiwala ka na lang sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero mula gabing iyon, pakiramdam ko may bahagi ng buhay kong unti-unti nang hinihila papunta sa isang mundong hindi ko pa naiintindihan noon. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na mawala sa isip ko si Darius. Kahit anong pilit kong mag-focus sa trabaho, bumabalik pa rin sa alaala ko ang malamig niyang boses at ang kakaiba niyang mga tingin. Hindi ko maipaliwanag pero parang may kung anong humihila sa akin pabalik sa cafe na iyon. Kaya makalipas lang ang 2 araw, muli akong bumalik doon matapos ang trabaho. Tahimik pa rin ang cafe ng gabing iyon. Pareho pa rin ang amoy ng lumang kahoy at mainit na kape na humahalo sa malamig na hangin mula sa labas. At tulad ng una naming pagkikita, nakita ko na naman si Darius sa parehong sulok ng kafe. Parang lagi siyang naroon tuwing gabi. Nakaitim na hoodie na naman siya at tahimik na nakatingin sa labas ng bintana habang umuulan. Nang mapansin niya ako, bahagya siyang ngumiti. Hindi ko alam kung bakit pero parang gumaan agad ang pakiramdam ko. Bumalik ka, sabi niya habang nakatitig sa akin. Napangiti ako ng bahagya. Mukhang sanay ka nang hindi binabalikan. Hindi siya agad sumagot, ngulit napansin kong tila may lungkot na dumaan sa mga mata niya bago siya bahagyang yumuko. Minsan kasi, mas mabuting hindi na bumalik ang tao sa mga lugar na hindi nila naiintindihan. Nung una, akala ko pala biro lang talaga siya o mahilig sa malalalim na linya. Pero habang tumatagal, napapansin kong parang may doble palaging kahulugan ang bawat sinasabi niya. Simula noon, naging madalas na ang pagkikita namin. Halos gabi-gabi kaming nagkakasabay sa cafe. Minsan naglalakad kami sa Session Road habang malamig ang hangin. Minsan naman, tahimik lang kaming nakaupo habang pinapanood ang fog na bumabalot sa mga puno. Nakakagulat nga dahil kahit hindi siya madaldal, hindi ako naboboring kapag kasama ko siya. Pakiramdam ko kasi may kung anong tahimik na koneksyon sa pagitan naming dalawa. Ngunit habang mas nakikilala ko siya, mas lalo ko ring napapansin ang mga kakaiba tungkol sa kanya. Una, hindi ko siya kailanman nakitang lumabas ng umaga. Kapag inaaya ko siyang magkape sa tanghali o kumain sa labas kapag weekend, palagi siyang may dahilan. Minsan sasabihin niyang may iaasikasuhin siya, minsan naman hindi na lang siya magre-reply hanggang gabi. Pero pagsapit ng dilim, saka lang siya muling magpapakita. Pangalawa, tila iniiwasan niya ang maraming tao. Kapag matao ang lugar, nagiging tahimik siya at parang hindi mapakali. Minsan habang magkasama kami sa night market, bigla siyang huminto at seryosong tumingin sa paligid. Anong problema? Tanong ko noon. May nakatingin sa atin. Mahinang sagot. Napalingon ako pero puro ordinaryong tao lang naman ang nakita ko. Nguit siya na natiling seryoso habang mahigpit na nakatingin sa madilim na bahagi ng kalsada. Maya-maya, hinawakan niya ang kamay ko. Uwi na tayo. Hindi ko alam kung bakit pero nang gabing iyon, malamig na malamig ang kamay niya, halos parang yelo. Habang tumatagal, unti-unti na rin akong nahuhulog sa kanya. Hindi dahil gwapo siya, kundi dahil iba siya sa lahat ng lalaking nakilala ko noon. Tahimik siya pero maalaga. Hindi siya mahilig magsalita pero ramdam ko kapag nag-aalala siya sa akin. Kapag umuuwi akong mag-isa, palagi niyang hinahatid hanggang apartment kahit minsan hindi na siya umaakyat at nawawala na lang bigla sa dilim. Isang gabi, napansin kong tila may sugat siya sa gilid ng leeg niya. Anong nangyari diyan?
Tanong ko habang nakatingin sa kanya. Agad niyang tinakpan yun gamit ang hoodie niya. Wala lang. Parang malalim yata. Hindi naman. Hindi na ako nagpumilit pero napansin kong tila naiirita siya kapag inuusisa ko ang personal niyang buhay. Pagkaraan ng ilang linggo, mas lalo pang naging kakaiba ang mga nangyayari sa paligid namin. Isang gabi, habang naglalakad kami malapit sa kakahuan, may narinig akong mahinang bulbulong mula sa mga puno. Akala ko nung una, hangin lang daw, pero malinaw kong narinig ang pangalan ko. Elowen. Bigla akong napahinto. May narinig ka ba? Tanong ko kay Darius. Ngulit seryoso lang siyang nakatingin sa madilim na bahagi ng gubat. Hindi kang lilingon. Napalimok ako. Bakit? Huwag mo lang gagawin. Hindi ko alam kung bakit pero sumunod ako agad. Habang mabilis kaming naglalakad palayo, pakiramdam ko may mga matang nakatitig sa likuran namin. At habang papalayo kami, tila mas lumalakas ang bulbulong mula sa gabinan. Pagdating namin sa tapat ng apartment ko, saka lang siya huminto. Simula ngayon, huwag ka nang dadaan sa lugar na iyon kapag gabi. Darius, ano bang mayroon? Hindi siya agad sumagot. Ilang segundo siyang tahimik habang nakatitig sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko sa mukha niya ang isang bagay na hindi ko pa nakikita noon. Takot. Hindi pa ligtas para malaman mo. Malaman ng ano? Mulit umatras lang siya ng bahagya. Kapag dumating ang panahon, sasabihin ko rin sa'yo. Pagkatapos noon, umalis agad siya at iniwan akong mag-isa sa tapat ng apartment. Ngunit mula gabing iyon, nagsimula nang magbago ang pakiramdam ko. Hindi na lamang curiosity ang nararamdaman ko kay Darius. Unti-unti na akong kinakabahan sa mga bagay na hindi ko naiintindihan. Dahil habang mas lumalalim ang relasyon namin, mas lalo ko ring nararamdaman na may dalim na lihim na pilit niyang itinatago sa akin. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ako mapakali. Habang tumatagal, pakiramdam ko mas lalo lang lumalalim ang misteryong bumabalot kay Darius. Kahit pilit kong kumbinsihin ang sarili kong baka nag-o-overthink lang ako, hindi ko maikakailang may mga bagay talagang hindi normal sa kanya, lalo na kapag sumasapit ang gabi ng kabilugan ng buwan. Napansin kong tuwing bilog na bilog ang buwan, bigla na lang siyang nawawala. Hindi siya sumasagot sa mga tawag ko o mensahe. At kapag muling nagpapakita kinabukasan, lagi siyang mukhang pagod at tila may dinadalang mabigat na problema. Minsan namumutla pa siya na parang ilang araw na walang pahinga. Nung una, pinipilit kong huwag siyang pagdudahan, pero habang tumatagal, mas lumalakas ang kutob kong may tinatago siyang hindi niya masabi sa akin. Isang gabi, habang nasa cafe kami, napansin kong tahimik na tahimik si Darius. Hindi siya tulad ng dati na kahit paano ay sumasagot sa mga kwento ko. Nakatingin lang siya sa bintana habang pinagmamasdan ng buwan sa labas. Okay ka lang? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Darius. Dahan-dahan siyang napatingin sa akin. Doon ko napansin na tila mas maitim ang ilalim ng mga mata niya at parang may pagod sa ekspresyon niya. Kailangan mong umuwi ng maaga mamaya. Napakunot noo ako. Bakit? Tiwala lang. Napabuntong hininga ko. Lagi na lang ganyan. Hindi mo ba pwedeng sabihin sa akin kung ano talagang nangyayari? Ilang segundo siyang tahimik bago umiwas ng tingin. Mas mabuting hindi mo muna malaman. Pero bakit parang lagi kang natatakot? Bigla siyang natahimik at sa unang pagkakataon, tila may lungkot na dumaan sa mukha niya. Hindi ako natatakot para sa sarili ko. Napatingin ako sa kanya ng matagal pero hindi na siya muling sumalita. Nang gabing iyon, hindi ko sinunod ang bilin niya. Bandang 11:00 ng gabi, umalis siya sa cafe nang walang gaanong paliwanag. Nakita kong mabilis siyang naglakad papunta sa direksyon ng kakahuyan sa likod ng lumang simbahan. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong nakaramdam ng matinding kaba. Parang may boses sa isip kong nagsasabing sundan ko siya. Kaya kahit nanginginig ako sa lamig at takot, tahimik ko siyang sinundan. Madilim ang daan papunta sa gubat. Tanging liwanag lang ng buwan ang tumatama sa mga puno. Habang papalalim ako ng papalalim sa kagubatan, mas lalo kong naririnig ang malamig na hangin na tila may kasamang mga bulong.
Minsan pakiramdam ko may naglalakad kasabay ko sa dilim. Minsan naman may mga aninong mabilis na gumagalaw sa gilid ng mga puno. Gusto ko nang umatras noon pero naaalala ko si Darius. Kailangan kong malaman ang totoo. Maya-maya, nakita ko siya sa gitna ng maliit na clearing sa loob ng gubat. Maliwanag ang buwan sa ibabaw niya habang tahimik siyang nakatayo roon. Nakayuko siya at tila nahihirapang huminga. Darius! Mahinang kong tawag kahit nasa malayo ako. Pero hindi niya ako narinig. Bigla siyang napaluhod sa lupa. Kasunod nun ay isang ungol na halos hindi ko maipaliwanag. Hindi iyon tunog ng taong nasasaktan. Mas parang mababang dagundong na nanggagaling sa kung saan. Napaatras ako ng bahagya habang nanginginig. At doon ko nakita ang bagay na tuluyang nagpabago sa buhay ko. Unti-unti may tumubong dalawang maitim na sungo sa gilid ng ulo niya. Nahawakan ko ang bibig ko para pigilan ang sariling mapasigaw. Kasabay nun, nag-iba rin ang kulay ng mga mata niya. Mula sa normal na maitim na mata, naging tila gintong kumikilistip iyon sa ilalim ng buwan. At habang nakaluhod siya sa lupa, tila umiikot ang malamig na hangin sa paligid niya. Hindi ako makagalaw noon. Pakiramdam ko nanigas buong katawan ko sa sobrang takot. Ngunit mas lalo akong nanginig nang narinig ko ang mga yabag mula sa dilim. Isa-isa, may mga taong lumabas mula sa pagitan ng mga puno. Ngunit kahit mukhang tao sila, ramdam kong hindi sila normal. May isang babae ron na sobrang haba ng buhok at maputlang-putla ang balat. May isang matandang lalaki naman na tila sobrang tangkad at kakaiba ang mga mata. Lahat sila ay tahimik na nakatingin kay Darius. At sa harap mismo ng mata ko, isa-isa silang yumuko sa kanya. Para bang hari nila siya. Napalunok ako habang pilit inuunawa ang nakikita ko. Hindi ko na alam kung panaginip pa ba ito o realidad. Biglang nagsalita ang babaeng habang buhok. Hindi ka dapat nagdala ng tao rito. Malamig ang boses niya. Hindi normal pakinggan. Doon lang napatingin si Darius sa direksyon ko. Nang laki agad ang mga mata niya nang makita niya ako sa likod ng puno. Elowen! Hindi ko alam kung bakit pero mas lalo akong natakot nang narinig ko ang boses niya. Parang hindi na yun ang dating Darius na nakilala ko. Mas malalim, mas mabigat. Parang may ibang linalang na nagsasalita kasabay niya. Unti-unti akong umatras. Ano kayo? Nanginginig akong tanong. Mabilis siyang tumayo at naglakad palapit sa akin. Elowen, makinig ka muna. Lumayo ka sa akin. Napansin kong tila nasaktan siya sa sinabi ko mulit hindi siya huminto. Hindi kita sasaktan. May sungo ka. Hindi ko namalayan umiiyak na pala ako noon. Habang palapit siya kay, mas lalo kong nakikita ang pagbabago sa itsura niya. Hindi naman siya naging halimaw ngulit malinaw na hindi na siya normal na tao. Biglang umihip ng malakas ang hangin sa paligid namin. At sa pagitan ng mga puno, tila may kung sino-sinong mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Takbo! Biglang sigaw ni Darius. Kasunod nun ay isang malakas na sigaw na nanggaling sa likuran ko. Hindi ko na nilingon kung ano yon. Tumakbo ako ng tumakbo palabas ng gubat habang humahagulgol sa takot. At habang tumatakbo ako palayo, malinaw ko pa ring narinig ang boses ni Darius mula sa malayo. Elowen, patawarin ho ko. Halos hindi ako nakatulog matapos ang gabing iyon. Pagdating ko sa apartment, nanginginig pa rin ang buong katawan ko habang paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang nakita ko sa kagubatan. Ang mga matang kumikislap sa dilim, ang mga kakaibang nilalang na yumuko kay Darius, at higit sa lahat, ang mga sungay na tumubo sa ulo niya habang nakatayo siya sa ilalim ng kabilugan ng buwan. Buong gabi akong nakaupo sa gilid ng kama habang nakatulala sa bintana. Pakiramdam ko mababaliw ako kakaisip kung ano ba talaga ang nakita ko. May bahagi sa isip kong gustong paniwalaing baka bangungot lang lawat iyon. Ngunit malinaw pa rin sa alaala ko ang bawat detalye. Pagsapit ng umaga, nagpa siya akong huwag ng kausapin si Darius. Hindi ako pumasok sa cafe noong gabing iyon at pinatay ko pa ang cellphone ko para hindi niya ako makontak. Pilit kong kinumbinsi ang sarili kong kailangan ko ng lumayo habang maaga pa. Pero habang lumalalim ang gabi, mas lalo akong hindi mapakali. Pakiramdam ko kasi may mali. Maya-maya, may narinig akong mahinang katok mula sa labas ng apartment ko. Agad akong kinabahan.
Dahan-dahan akong lumapit sa pinto habang mahigpit ang hawak ko sa baseball bat na itinabi ko kagabi dahil sa takot. Ngunit nang silip ako sa maliit na butas ng pinto, bumilis agad ang tibok ng puso ko. Si Darius iyon. Nakatayo siya sa labas habang basa ng ulan. Nakayuko lang siya at tila pagod na pagod. Hindi ko agad binuksan ng pinto. "Elowen?" Mahina niyang tawag. Tahimik lang ako. "Hindi ko planong mahirapan ka." Napalunok ako habang pilit pinipigilan ng sariling umiiyak. "Umalis ka na." Ilang segundo siyang hindi nagsalita. "Hindi ako aalis hanggat hindi kita napapaliwanagan." Nanatili akong tahimik. Maya-maya, muli siyang nagsalita. "Hindi ako halimaw." Hindi ko napigilang matawa ng bahagya dahil sa kaba at sakit. "Hindi halimaw? Nakita kitang may sungay." Tahimik lang siya sa kabilang side ng pinto. "At nakita ko ring natakot ka." Hindi ko alam kung bakit pero mas masakit marinig iyon kaysa sa mismong katotohanang hindi pala siya tao. Dahan-dahan akong napaupo sa sahig habang nakasandal sa pinto. "Ano ka ba talaga?" Matagal bago siya sumagot. "Isa akong engkanto." Parang tumigil sandali ang mundo ko nang marinig ko ang salitang iyon. Engkanto. Ang mga nilalang na dati naririnig ko lang sa kwento ng matatanda noong bata pa ako. Mga nilalang na sinasabing nakatira raw sa kagubatan at nagpapakita lang sa tao kapag gusto nila. Akala ko noon puro katang-isip lang ang lahat iyon. Gulit malinaw kong narinig iyon mula mismo kay Darius. "Hindi lahat ng kwento tungkol sa amin ay totoo." Mahina niyang sabi. "Pero hindi rin lahat ay kasinungalingan." Unti-unti kong binuksan ang pinto. Pagkakita ko sa kanya, mas lalo akong nasaktan. Mukha siyang pagod na pagod at tila ilang araw nang walang tulog. Ngunit ang mas ikinugulat ko ay wala na ang mga sungay niya. Mukha na naman siyang normal na tao. Paano nangyari iyon? Mahinang tanong. Tuwing kabilugan ng buwan lang lumalabas ang tunay naming anyo. Napaatras ako ng bahagya. Tunay na anyo? Tumanggo siya ng mabagal. Maraming taon na kaming namumuhay kasama ng tao nang hindi nila nalalaman. "Lahat ba kayo ganyan?" "Hindi." Tahimik siyang tumingin sa akin bago muling nagsalita. "Hindi lahat sa amin ay mabuti." Muli kong naalala ang babaeng nakita ko sa kagubatan. Yung maputlang babaeng nakatitig sa akin ng may galit. "Sino sila?" "Mga kasama ko." "Kasama mo?" Napataas ang boses ko. "Bakit parang gusto nilang akong patayin?" Biglang tumigas ang ekspresyon niya. "Dahil bawal sa amin ang mapalapit sa tao." Napakunot ang noo ko. "Bakit?" Hindi siya agad sumagot. Ngunit maya-maya, tumingin siya sa akin ng diretsyo. "Dahil ako ang susunod na mamumuno sa aming kaharian." Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko alam kung ano ang mas nakakagulat noon. Ang katotohanang isa siyang engkanto o ang katotohanang parang may sarili silang kaharian. Anong kaharian? Sa ilalim ng kagubatan. Napatingin ako sa kanya na tila hindi makapaniwala. "Hindi ito biro, Darius." Hindi ako nagbibiro. Tahimik ang buong apartment habang nagsasalita siya. Tanging tunog lang ng ulan sa labas ang maririnig. Unti-unti niyang ikinwento tungkol sa mundo nila. Ayon sa kanya, matagal nang may mga nilalang namumuhay sa ilalim ng mga lumang kagubatan at kabundukan. Hindi raw sila basta nagpapakita sa tao dahil iniiwasan nilang malaman ng mundo ang existence nila. Ngunit, may mga panahon daw na may mga engkantong pinipiling mamuhay malapit sa mga tao. "Tulad mo?" Mahinang tanong. Tumanggo siya. "Matagal ko nang gustong maranasan ang normal na buhay." "Tapos ako?" Mahinang tanong. "Anong silbi ko sa buhay mo?" Doon ko unang nakita ang lungkot sa mga mata niya. "Hindi kita planong mahalin." Parang may kung anong kumurot sa dibdib ko nang marinig iyon. Pero nangyari. Tahimik lang akong napatingin sa kanya habang pilit inuunawa lahat. Maya-maya bigla siyang tumingin sa bintana na tila may narinig. Kasabay nun ay malamig na hangin na pumasok sa apartment kahit sarado naman ang bintana. Bigla akong kinabahan. "Darius!" Tumayo siya agad at seryosong tumingin sa paligid. Narinig ko rin yun. May mahinang bulong mula sa labas ng apartment. "Elowen!" Nanlamig buong katawan ko. Parehong naming alam na hindi normal yun. Maya-maya,
napansin kong tila may aning na gumalaw sa labas ng bintana. At bago pa ako makapagsalita, biglang lumapit si Darius sa akin at hinawakan ng kamay ko. Kailangan nating umalis dito. Hindi ko na nagawang magtanong pa nang hilahin ako ni Darius palabas ng apartment. Halos hindi ko na maramdaman ang malamig na ulan habang mabilis kaming bumaba sa madilim na kalsada. Mahigpit ang hawak niya sa kamay ko na parabang natatakot siyang mawala ako anumang oras. Ngulit habang tumatakbo kami, mas lalo lang tumigas ang ekspresyon niya habang nakatingin sa paligid. Doon ko unang naisip na baka mas malala pa pala ang sitwasyon kaysa sa inaakala ko. Ilang minuto pa kaming naglakad hanggang makarating kami sa isang lumang bahay sa gilid ng bundok. Halos matakpan na iyon ng makakapal na pine tree at lumot. Mukha itong abandonado mula sa labas, ngunit nang buksan ni Darius ang pinto, nakita kong maayos naman pala ang loob. May fireplace sa gitna at ilang lumang gamit na tila matagal nang nandoon. "Dito ka muna," sabi niya habang sinisindihan ng apoy. Tahimik lang akong nakaupo habang pinapanood siya. Hanggang ngayon, hirap pa rin akong tanggapin ang lahat ng nalalaman ko tungkol sa kanya. Pakiramdam ko nasa loob ako ng isang kwento o bangungot na hindi ko magisingan. Maya-maya, napansin kong tila namumutla si Darius. Napahawak pa siya sa gilid ng mesa na parabang nanhihina. "Okay ka lang?" tanong ko agad. Imiling siya ngulit halatang nagsisinungaling. Bigla kong naalala ang sugat na nakita ko noon sa leeg niya. "Nasugatan ka ba kagabi?" Hindi siya agad sumagot. Maya-maya, dahan-dahan niyang inalis ang hoodie niya. Napasingap ako nang makita ang mahahabang gasgas sa balikat niya, para iyong gawa ng matutulis na kuko. Anong nangyari diyan? Pinarusahan nila ako. Nanlamig ako. Dahil sa akin? Tihimik siyang tumanggo. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong nakaramdam ng matinding guilt. Habang tumatagal kasi, mas lalo kong nakikitang hindi lang ako ang natatakot. Siya rin pala. Lumapit ako para tingnan ang sugat niya ngulit bigla niyang hinawak ang kamay ko. "Hindi ka dapat lumalapit sa akin kapag ganito." "Bakit?" Saglit siyang natahimik bago umiwas ng tingin. Mas delikado ako kapag mahina. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin ngulit hindi ko na muna iyon inusis. Habang lumalalim ang gabi, mas lalo ring lumalamig ang paligid. Tahimik lang kaming nakaupo malapit sa apoy hanggang sa muli kong marinig ang bulong na matagal ko nang naririnig simula nang nakilala siya. "Elowen." Agad akong napalingon sa bintana. Walang tao sa labas, ngunit malinaw na malinaw ko iyong narinig. Napansin agad iyon ni Darius. "Anong narinig mo?" "May tumatawag sa pangalan ko." Bigla siyang naging seryoso. "Kailan pa?" "Matagal na." Napalunok siya habang tila may iniisip. Maya-maya, dahan-dahan niyang tiningnan ako. "Nagsisimula ka nang nilang maramdaman." Napakunot noo ako. "Sino?" "Ang mundo namin." Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Ngunit bago pa ako makapagtanong, bigla akong nakaramdam ng matinding hilo. Napahawak ako sa ulo ko habang tila umiikot ang paligid. "Elowen!" Mabilis niya akong inalalayan. Ngunit habang nakapikit ako, may mga imahen akong nakikita sa isip ko. Isang malaking kaharian sa ibaba ng lupa. Ilaw na kulay asul at ginto na nakasabit sa malalaking puno. Mga nilalang na nakasuot ng kakaibang kasuotan habang naglalakad sa isang napakalawak na palasyo. At sa gitna nun ay si Darius. Nakatayo siya habang nakasuot ng maitim na damit at tila lahat ng nilalang sa paligid ay yumuyuko sa kanya. Napamulat ako agad habang hinihingal. "Anong iyon?" Tihimik lang si Darius ngunit halatang nag-aalala. "Anong nakita mo?" Ikinuwento ko sa kanya lahat ng nakita ko. Habang nagsasalita ako, mas lalo siyang namumutla. Hindi dapat nangyayari ito ng ganito kaaga. "Ano bang nangyayari sa akin?" Tihimik siyang sandali bago dahan-dahang nagsalita. "Kapag ang isang tao ay masyadong napalapit sa amin, unti-unti nilang nararamdaman ang mundo ng mga engkanto." Nanlamig ako sa sinabi niya. "Anong ibig mong sabihin?" "Hindi lang emosyon ang koneksyon natin." Bigla akong nakaramdam ng kakaibang takot. "May mangyayari ba sa akin?" Hindi siya agad sumagot. At doon pa lang, alam ko nang may tinatago siyang mas malala pa. "Darius,"
Napapikit siya sandali bago muling tiningnan ako. Kapag tuluyan kang tinanggap ng mundo namin, maaaring hindi ka na makabalik sa dati mong buhay. Pakiramdam ko biglang bumigat ang dibdib ko. Anong ibig mong sabihin? Unti-unti kang magbabago. Hindi ko na alam ang mararamdaman ko noon. Gusto kong magalit, gusto kong matakot. Mulit higit sa lahat, gusto kong maintindihan kung bakit hinihila ako ng mundong hindi ko naman ginustong pasukin. Maya-maya, biglang namatay ang apoy sa fireplace kahit wala namang hangin. Kasabay nun ay narinig namin ng malakas na kalabog mula sa bubong ng bahay. Pareho kaming napatingin sa itaas. At ilang segundo lang ang lumipas, may mabagal na pagkaluskos na narinig sa kisami. Parang may kung anong gumagalap sa ibabaw ng bahay. Hindi kami agad gumalaw matapos naming marinig ang pagkaluskos sa bubong. Para bang parehong naghihintay ang kataman namin sa susunod na mangyayari. Tahimik ang buong bahay, maliban sa mabagal na tunog ng kung anumang gumagapang sa itaas. Ngunit habang tumatagal, mas lalo iyong lumalapit sa mismong ibabaw namin. Mahigpit na hinawakan ni Darius ang kamay ko habang seryoso siyang nakatingin sa kisame. "Huwag kang magsasalita," mahina niyang sabi. Halos hindi ako makahinga sa kaba. Pakiramdam ko kasi anumang oras ay may babagsak mula sa bubong. Maya-maya, biglang tumigil ang pagkaluskos. Naging sobrang tahimik ng paligid. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas, may malakas na kalabog na umalingaw-ngaw mula sa likod ng bahay. Kasunod noon ay tunog ng basag na salamin. "Darius?" Tumayo siya agad habang mabilis niyang pinapatay ang natitirang ilaw sa bahay. "Tumayo ka. Kailangan nating umalis." "Hindi ba pwedeng hintayin na lang natin silang umalis?" Hindi siya sumagot. At doon ko lalong naramdaman kung gaano kalala ang sitwasyon. Mabilis niya akong hinila papunta sa likod ng bahay kung saan may makitnib na daanan papunta sa kagubatan. Ngulit bago pa kami tuluyang makalabas, biglang may malamig na hangin na dumaan sa loob ng bahay. Kasabay noon ay may mahinang tawa akong narinig. Babae. Malamig at mabagal. Unti-unting nanlamig ang buong katawan ko habang lumilingon sa dilim na sala. At doon ko siya muling nakita. Iyong maputlang babae mula sa kagubatan. Nakatayo siya sa gitna ng bahay habang nakatitig sa akin. Mahaba ang buhok niya at tila halos lumulutang ang puting damit niya habang hinihipan ng hangin. Ngunit ang pinakamanakatakot ay ang mga mata niya. Kulay abo iyon. At tila walang emosyon. "Hindi mo dapat siyang isinama rito," mahina niyang sabi. Nagkatitig ako sa kanya habang nagpapalit ang tingin ni Seraphine kay Darius. Biglang tumigas ang ekspresyon ni Darius. "Lumayo ka sa kanya, Seraphine." Napatingin ako kay Darius. Ngayon ko lang narinig ang pangalan ng babaeng yun. Bahagyang ngumiti si Seraphine, ngulit walang init sa ekspresyon niya. "Pinipili mo ang isang tao kaysa sa sarili mong lahi. Wala kang pakialam doon." May pakialam ako dahil magiging problema siya. Unti-unti siyang lumapit habang nakatitig sa akin. Hindi ko may paliwanag pero habang papalapit siya mas lalo akong nahihirapang huminga. Parang may mabigat na pressure sa paligid. "Hindi niya alam kung ano ang talagang ikaw," bulong niya. "Tumigil ka na," madiing sabi ni Darius. Ngunit hindi siya pinansin ni Seraphine. "Alam mo ba kung ilang tao na ang namatay dahil sa ganyang klaseng relasyon?" Napaatras ako ng bahagya. "Anong ibig mong sabihin?" Biglang sumeryoso ang mukha ni Seraphine. "Ang mga tao ay hindi ginawa para manatili sa mundo namin." "Seraphine!" sigaw ni Darius. Ngulit huli na. Bigla akong naramdaman ng matinding sakit ng ulo. Napahawak ako sa sentido ko habang may mga imahe na naman akong nakikita sa isip ko. Mga taong tumatakbo sa kagubatan habang sumisigaw. Mga aninong may sungo na nakatayo sa gitna ng apoy. At isang babaeng umiiyak habang unti-unting nawawala ang katawan niya sa hangin. Napahiyaw ako habang napapaluhod sa sahig. "Elowen!" Mabilis akong nilapitan ni Darius. Ngunit bago pa niya ako mahawakan, biglang umihip ng malakas ang hangin sa loob ng bahay. At sa isang iglap, nawala si Seraphine. Parang usok na naglahaw sa dilim. Ilang segundo kaming natigilan. Kapagkatapos nun,
Mabilis niyang alalayanan si Darius palabas ng bahay. Habang tumatakbo kami sa gitna ng kagubatan, pakiramdam kong mababaliw na ako sa daming tanong sa isip ko. Ano ba talaga ang gusto nila sa akin? Hingal ko. Takot sila sa maaring mangyari. Anong mangyayari? Hindi siya agad sumagot. Mabilis lang siyang naglalakad habang nagpapalingalinga sa paligid, na parang may hinahanap. Maya-maya, huminto kami sa gitna ng masukal na bahagi ng gubat. Doon niya ako hinarap. Kapag mas lumalim pa ang koneksyon natin, tuluyan ka nang mahihila sa mundo namin. Paulit-ulit mong sinahabi iyon pero hindi mo naman ipinapaliwanag. Tahimik siyang sandali, bago dahan-dahang nagsalita. May mga tao noon na umibig sa engkanto. Napapikit siya sandali. At hindi naging maganda ang nangyari sa kanila. Nanlamig ako habang nakatitig sa kanya. Anong nangyari? Unti-unti silang nawawala sa mundo ng mga tao. Hindi ako agad nakapagsalita. Yung iba, nababaliw. Parang may malamig na tubig na ibinuho sa buong katawan ko. Hindi ko ginusto ito, Elowen. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mukha niya. Hindi yung takot para sa sarili niya, kundi para sa akin. Sinubukan kitang layuan noong una. Pero bakit hindi mo ginawa? Tahimik siyang tumingin sa akin. Kasi mahal kita. Hindi ko alam kung bakit pero sa kabila ng lahat ng takot ko, mas lalo lang sumikip ang dibdib ko sa sinabi niya. Maya-maya may narinig akong mababang ugong mula sa paligid. Parang maraming boses na sabay-sabay bumubulong sa dilim. Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Darius. Hindi maganda ito. Ano na naman? Hindi na siya nakasagot. Dahil maya-maya, may mga aninong unti-unting lumabas sa pagitan ng mga puno. 5 sila. At lahat ay may kakaibang mga mata na kinikislap sa dilim. Unti-unti silang lumapit habang nakatitig sa akin. At sa gitna nila ay muling lumitaw si Seraphine. Pasensya ka na, Darius, pero kailangan na naming tapusin ito. Bago pa ako makareact, biglang may humawak sa likod ko. Napahiyaw ako habang mabilis akong hinila palayo mula kay Darius. Elowen! Sigaw niya. Ngulit huli na. Mabilis akong kinaladkad ng mga nilalang papasok sa mas madilim na bahagi ng gubat. Habang unti-unting nawawala sa paningin ko si Darius. Halos mawalan ako ng malay habang kinaladkad nila ako papasok sa mas madilim na bahagi ng kagubatan. Hindi ko na alam kung gaano katagal kaming naglakad dahil pakiramdam ko umiikot na ang buong paligid. Ang malamig na hangin ay tila mas bumibigat habang papalalim kami ng papalalim sa gubat. Wala na akong marinig kundi ang tunog ng mga yabag nila at ang mahinang bulungan na tila nanggagaling mismo sa mga puno. Sinubukan kong makawala, ngunit sobrang higpit ng pagkakahawak nila sa mga braso ko. At kahit mukhang tao ang mga nilalang nakasama ni Seraphine, ramdam kong hindi normal ang lakas nila. "Pakawalan niyo ako!" Nanginginig kong sabi, ngunit walang sumagot. Tahimik lang silang naglalakad habang nakatingin sa unahan na parang may mahalaga silang pupuntahan. Maya-maya, unti-unti kong napansin na nagbabago ang paligid. Ang mga puno ay tila mas matatangkad kaysa normal at may kakaibang liwanag na lumalabas sa mga ugat ng lupa. May mga halamang kulay bughaw na kumikislap sa dilim at kung minsan ay may mga aninong mabilis na dumadaan sa gilid ng paningin ko. Pakiramdam ko tuluyan na akong napapasok sa mundong hindi para sa tao. Ilang minuto pa ang lumipas bago kami huminto sa harap ng isang malaking kuweba sa ilalim ng bundok. Napakalaki nito at may kakaibang simbolong nakaukit sa mga bato sa paligid. Mula sa loob ay may malamig na hangin na lumalabas na tila may kasamang mga bulungan. "Darin siya sa loob!" utos ni Seraphine. Agad nila akong kinaladkad paloob ng kuweba. Habang papasok kami, mas lalo akong kinikilabutan. Hindi ko maipaliwanag pero pakiramdam ko buhay ang lugar. Parang bawat pader ng kuweba ay nakatingin sa akin. Sa pinakadulo ng kuweba ay may malaking silid na napapalimutan ng mga lumang sulo. Doon nila ako itinulak sa gitna habang nakatingin ang iba pang nilalang sa akin. Ngayon ko lang napansing hindi pala 5 lang ang sila. Marami sila. Lahat ay tahimik na nakatingin sa akin na parang isa akong kakaibang bagay na hindi dapat naroon. "Siya ba talaga?"
Tanong ng isang matandang lalaki na may mahabang puting buhok. Tumango si Serafin. Siya ang taong pinili ni Darius. Biglang nagbago ang tingin nila sa akin. Hindi ko maipaliwanag pero tila may halo iyong galit at awa. Maya-maya, may isang matandang babae ang lumapit sa akin. Kulubot ang balat niya, ngunit kakaiba ang mga mata niya. Kulay gintong kumikislap iyon kahit madilim ang paligid. Hindi mo naiintindihan kung ano ang pinasok mo. Mahina niyang sabi, "Ano bang gusto niyo sa akin?" Umiiyak kong tanong. Tahimik siyang sandali bago tumingin kay Serafin. Kapag mas tumagal pa ang koneksyon nila, magsisimulang bumukas ang daanan. Napakunot nood ako. Anong daanan? Ngunit walang sumagot. Sa halip, biglang nagsalita si Serafin. Matagal nang ipinagbabawal sa lahi namin ang umibig sa tao. Bakit? Dahil may sumpa. Nanlamig ako habang nakatingin sa kanya. Hindi. Kapag ang isang tagapagmana ng aming kaharian ay tuluyang nagmahal ng tao, mawawala ang hangganan ng aming mundo at ng mundo ninyo. Hindi ko agad naiintindihan ang ibig niyang sabihin, ngulit maya-maya naalala ko ang mga panaginip ko, ang kaharian na nakikita ko, ang mga bulungan na naririnig ko, at doon ko unti-unting naiisip na baka totoo lahat iyon. Hindi, mahina akong bulong. Unti-unti ka nang hinihila ng mundo namin, dagdag ni Serafin. At kapag nangyari iyon, maaaring bumukas ang daanan sa pagitan ng dalawang mundo. Tahimik ang buong kuweba matapos niyang sabihin iyon. Maya-maya, nagsalita ang matandang lalaki. Kailangan niyang mawala bago sumapit ang susunod na kabilugan ng buwan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano? Kapag hindi natin siyang pinigilan, mapapahamak tayong lahat. Napaatras ako habang umiiyak. Wala akong ginagawang masama. Hindi ikaw ang problema, kundi ang koneksyon ninyong dalawa. Bigla akong nakaramdam ng matinding takot. Ngayon ko lang lubos na naiintindihan na seryoso sila sa balak nilang gawin sa akin. Maya-maya, may dalawang nilalang na lumapit at hinala ako papunta sa maliit na silid sa gilid ng kuweba. Isinara nila ang bakal na rehas pagkatapos akong itulak sa loob. Madilim at malamig ang silid. Tanging maliit na liwanag lang mula sa sulo sa labas ang pumapasok sa loob. Napaupo ako sa sahig habang naninginig. Pakiramdam ko tuluyan ng gumuho ang buhay ko. Hindi ko alam kung gaano katagal akong umiiyak doon hanggang sa maya-maya ay may narinig akong mabagal na yabag na papalapit. Pagtingala ko, nakita ko si Serafin na nakatayo sa labas ng rehas. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Hindi mo pa rin bang naiintindihan? Mahina niyang tanong. Anong gusto mong maintindihan ko? Tunay kang mamahalin ni Darius. Napahanto ako, pero iyon din ang sisirain sa kanya. Napakunot-nood ako habang nakatingin sa kanya. Hindi ko naiintindihan. Hindi mo pa nakikita kung ano talaga siya kapag nawalan niya ng kontrol. Biglang may malamig na hangin na dumaan sa loob ng kuweba. Kasabay noon ay may malakas na ugong na narinig mula sa malayo. At maya-maya ay nagsimula akong marinig ng mga sigaw mula sa labas ng kuweba. Nagkagulo ang mga nilalang sa labas habang mabilis na tumatakbo sa iba't ibang direksyon. Napatingin si Serafin sa labas habang unti-unting namumutla. Anong nangyayari? Takot kong tanong. Ngunit bago pa siya makasagot ay isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa buong kuweba. Kasunod nun ay isang pamilyar na boses. Ilabas niyo siya! Nanlaki agad ang mga mata ko. Si Darius iyon, at sa unang pagkakataon, narinig ko sa boses niya ang matinding galit na tila hindi na kayang pigilan. Sunod-sunod ang malalakas na ugong na yumanig sa buong kuweba habang nagkakagulo ang mga nilalang sa labas. Naririnig ko ang mga sigaw at yabag na tila may malaking labanan na nangyayari sa loob ng madilim na lagusan. Ang ilang sulo sa paligid ay namatay dahil sa malalakas na hangin na umiikot sa loob ng kuweba. At sa gitna ng lahat ng ingay na iyon, paulit-ulit kong naririnig ang boses ni Darius. Lumayo kayo sa kanya! Hindi ko alam kung bakit, pero kahit takot na takot ako, may bahagi sa puso kong gumaan nang marinig ko siya. Buhay siya, at dumating siya para iligtas ako. Ngunit nang maalala ko ang sinabi ni Serafin tungkol sa kanya, mas lalo akong kinabahan. Hindi mo pa nakikita kung ano talaga siya kapag nawalan siya ng kontrol. Biglang bumukas ang rehas ng selda ko.
Napaatras ako sa gulat nang makita kong si Serafin mismo ang nagbukas nito. "Sumama ka sa akin," malamig niyang sabi. "Ano?" Bago pa mahuli ang lahat. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Kanina lang ay gusto nila akong patayin pero ngayon ay tila nagmamadali siyang paalisin ako. Nasaan si Darius? Tahimik lang siya habang mabilis na naglalakad palabas ng silid. Kapag hindi natin siya pinigilan, mas maraming mamamatay. Nanlamig ako. Mabilis ko siyang sinundan palabas ng kuweba at doon ko nakita ang magulong eksena sa loob. Wasak ang ilang bahagi ng kuweba at maraming nilalang ang nakahandusay sa sahig habang umiihip ang napakalakas na hangin sa paligid. Ang mga bato sa kisame ay tila gumagalaw at nanginginig habang may maitim na usok na umiikot sa gitna ng lagusan. At sa pinakadulo ng kuweba ay nakita ko si Darius. Ngunit halos hindi ko siya makilala. Nakatanyo siya sa gitna ng gulo habang umiikot ang maitim na hangin sa panigid. Mas mahaba na ang mga sungay niya na yon at kumikislap ang mga mata niya na tila apoy na kulay ginto. Habang nakatingin siya sa mga nilalang sa harap niya, pakiramdam ko hindi na iyon ang tahimik na lalaking nakilala ko sa kafe. Mas mabigat ang presensya niya ngayon, mas nakakatakot at higit sa lahat, mas makapangyarihan. Maya-maya may isang nilalang na mabilis na sumugod sa kanya, ngunit isang tingin lang ni Darius ang ginawa bago ito malakas na tumilapon sa pader ng kuweba. Napasinghap ako sa takot. "Elowen!" Mahina niyang tawag nang makita niya ako. Sa isang iglap, tila bahagyang nagbago ang ekspresyon niya. Parang bumalik sandali ang dating Darius na kilala ko. Ngunit agad ding sumigaw si Serafin. "Huwag mo siyang lapitan!" Napatingin ako sa kanya. Hindi mo naiintindihan kapag mas lalo siyang mawalan ng kontrol. Hindi na niya natapos ang sasabihin niya dahil biglang yumanig ang buong kuweba. Kasabay nun ay may malalaking bitak na lumitaw sa lupa. At mula sa mga bitak na iyon, may kakaibang liwanag na lumabas. Napatingin ang lahat sa paligid. Maging si Darius ay tila natigilan. "Hindi," mahinang bulong niya. Bigla akong nakaramdam ng matinding sakit ng ulo. Napahawak ako sa ulo ko habang sunod-sunod na imahe ang pumapasok sa isip ko. Ang kahariang nakita ko sa panaginip, ang malaking pintuan sa ilalim ng lupa, at si Darius na nakatayo sa gitna habang unti-unting bumubukas ang isang napakalaking daanan. Napahiyaw ako habang napapaluhod sa sakit. "Elowen!" sigaw ni Darius. Mabilis siyang lumapit sa akin ngunit agad siyang hinarang ng ilan sa mga nilalang. "Pigilan ninyo siya!" sigaw ni Serafin. Biglang nagdilim ang buong kuweba habang umiikot ang malalakas na hangin sa paligid. Ang ilang bato sa kisame ay nagsimulang bumagsak at sa gitna ng kaguluhan narinig ko ang boses ni Darius. "Tumigil na kayo!" Kasabay noon ay isang napakalakas na puwersang sumabog sa katawan niya. Lahat ng nasa paligid niya ay tumilapon. Maging si Serafin ay napaatras habang nanlalaki ang mga mata niya. At doon ko unang nakita ang tunay na kapangyarihan ni Darius. Hindi siya simpleng engkanto. Parang may buong dilim na sumusunod sa kanya. Habang nakatayo siya sa gitna ng kuweba, tila mismong hangin at anino ang sumusunod sa bawat galaw niya. Ngunit sa kabila ng lahat, nang tiningnan niya ako, naroon pa rin ang parehong sakit sa mata niya. "Hindi ko na kayang mawala ka." Halos madurog ang puso ko sa narinig ko. Ngunit bago pa ako makasagot, biglang salita ang matandang lalaking nakita ko kanina. "Darius, kapag ipinagpatuloy mo ito, tuluyan ang bubuksan ng daanan. Wala na akong pakialam. Masisira ang parehong mundo." Tahimik sandali si Darius. At sa unang pagkakataon, nakita kong tila nahirapan siyang huminga. Unti-unti niyang pinuko ang mouse niya habang nanginginig ang mga kamay niya. Parang may matinding laban na nangyayari sa loob niya. Maya-maya bigla siyang tumingin sa akin at dun ko nakita ang takot sa mata niya. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa akin. Kapag hindi tayo umalis dito ngayon, baka hindi ko napigilan ang sarili ko. Nanlamig ako sa sinabi niya. Unti-unti niyang inalis ang tingin sa akin habang higpit na higpit niyang kinukumyom ang kamay niya. "Takot akong masaktan ka." Tahimik ang buong kuweba habang nakatingin ang lahat sa kanya.
At sa unang pagkakataon, naisip ko na baka mas matagal na pala siyang lumalaban sa sarili niya kesa sa inaakala ko. Kapatapos ng gabing iyon sa kuweba, tuluyan ang nagbago ang lahat sa pagitan namin ni Darius. Hindi na kami makabalik sa dati naming buhay na Kapatapos ng gabing iyon sa kuweba, tuluyan ang nagbago ang lahat sa pagitan namin ni Darius. Hindi na kami makabalik sa dati naming buhay na parang normal lang ang lahat. Simula nang makita ng mga nilalang sa kanilang kaharian na handang sirain ni Darius ang lahat para sa akin, mas lalo kaming naging delikado sa paningin nila. Hindi na rin kami bumalik sa apartment ko sa Baguio. Ayon kay Darius, hindi na raw ligtas doon dahil alam na ng ibang engkanto kung saan ako nakatira. Kaya nagtago kami sa isang lumang bahay sa mas mataas na bahagi ng bundok, malayo sa siyudad at halos walang taong dumadaan. Maliit lang ang bahay, ngunit maayos. Gawa ito ng kahoy at napapalibutan ng makakapal na pine tree. Kapag madaling araw, halos natatakpan ng hamog ang buong paligid. Tahimik ang mga sumunod na araw, ngunit ramdam kong mabigat pa rin ang iniisip ni Darius. Madalas ko siyang makitang mag-isa sa labas habang nakatingin sa kagubatan. Minsan naman, tila hindi siya natutulog at tahimik lang na nakaupo sa tabi ng bintana hanggang umaga. At habang tumatagal, mas lalo kong napapansin na may pagbabago rin sa akin. Mas madalas na akong managinip tungkol sa kaharian nila, ngunit hindi na iyon simpleng panaginip lang. Pakiramdam ko, naroroon talaga ako. Nakikita ko ang malalaking punong kumikislap sa dilim, ang ilog na tila gawa sa liwanag, at ang malaking pintuan sa gitna ng kanilang kaharian na unti-unting nagkakaroon ng bitak. Minsan, naririnig ko pa ang mga boses ng mga nilalang kahit gising ako. "Elowen, malapit na. Huwag mong buksan." May mga pagkakataon ding tila nagiging mas malinaw ang pandinig ko. Kapag nasa loob ako ng bahay, naririnig ko ang hangin sa labas kahit mahina lang. Naririnig ko rin ang mga yabag ni Darius kahit malayo pa siya. Unti-unti akong natatakot sa sarili ko. Isang gabi, habang tahimik kaming kumakain, hindi ko na napigilang magtanong, "Darius, nagbabago na ba ako?" Bigla siyang natigil. Tahimik siyang tumingin sa akin habang tila nahihirapang sulagot. "Elowen, sabihin mo ang totoo." Napabuntong hininga siya bago dahan-dahang tumanggo. "Unti-unti kang naaapektuhan ng koneksyon natin. Parang may malamig na bagay na dumaan sa dibdib ko. May paraan pa ba para pigilan ito?" Tahimik lang siyang sandali bago umiwas ng tingin. Hindi ko alam. Ngunit kahit hindi niya sabihin, ramdam kong may tinatago pa siya. Maya-maya, bigla may kumatok sa pinto ng bahay. Pareho kaming napatingin doon. Nang gabing iyon, sobrang lakas ng ulan at halos wala nang makikitang ibang bahay sa paligid, kaya agad akong kinabahan. Tumayo si Darius at dahan-dahang binuksan ng pinto. At doon namin nakita ang isang matandang lalaki na nakasuot ng mahabang itim na kapa. Basa siya ng ulan at may hawak na kahoy na tungkod. Ngunit ang mas ikinagulat ko ay nang makita ko ang mga mata niya. Kulay abo, katulad ng ilang nilalang na nakita ko sa kaharian nila. "Binabas mo ba ang lahat ng sumusulop sa gitna ng bagyo?" Tanong agad ni Darius habang seryosong nakatingin sa kanya. Ngunit bahagyang ngumiti lang ang matanda. "Kung gusto kitang patayin, hindi ako kakatok." Tahimik sandali si Darius bago siya bahagyang tumabi upang papasukin ng matanda. Naupo ito malapit sa fireplace habang pinapatuyo niya ang kapa niya. Tahimik lang akong nakatingin sa kanya dahil hindi ko malaman kung tao ba siya o engkanto. Maya-maya, tumingin siya sa akin. "At ikaw, ang dahilan kung bakit nagkakagulo ang dalawang mundo." Nanlamig ako sa sinabi niya. "Sino po kayo?" Maraming taon na akong tagapagbantay ng hangganan. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin, ngunit nagsalita agad si Darius. "Bakit ka nandito, Lucian?" Napatingin ako sa Darius. Ngayon ko lang nalaman ang pangalan ng matanda. Huminga ng malalim si Lucian bago tumingin sa akin. May kailangang siyang malaman. Tahimik ang buong bahay habang nakatingin siya sa akin. At kailangan mong maintindihan na hindi na ito simpleng pagmamahalan lang. Maya-maya, dahan-dahan niyang ilaglabas mula sa bulsa niya ang isang lumang kwintas na may kakaibang simbolo.
May kapalit ang koneksyon ninyong dalawa. Bigla akong kinabahan. Anong kapalit? Tahimik siyang tumingin sa akin bago magsalita. Kapag pinili mong manatili kay Darius, unti-unti kang mawawala sa mundo ng tao. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Anong ibig ninyong sabihin? Habang mas lumalalim ang koneksyon ninyo, mas tinatanggap ka ng mundo nila. Napahawak ako sa dibdib ko habang pilit inuunawa ang lahat. Kapag nangyari iyon, pagpapatuloy niya, maaaring hindi ka na tumanda tulad ng normal na tao. Nanlaki ang mga mata ko. At balang araw, maaaring hindi ka na rin makabalik sa dati mong buhay. Napatingin ako sa Darius. Tahimik lang siya habang mahigpit na nakayuko. At doon ko lang nalamang na alam na pala niya iyon noon pa. Alam mo, nanginginig na tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Ngunit maya-maya, dahan-dahang tumanggo. Parang may kung anong nabasag sa loob ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil natatakot ako. Natatakot kang ano? Bigla siyang tumingin sa akin habang puno ng sakit ang mga mata niya. Natatakot kang piliin mong umalis. Tahimik ang buong bahay matapos niyang sabihin iyon. Habang pinagmamasdan ko siya, doon ko unang naramdaman kung gaano kabigat ang pinagdaraanan naming dalawa. Dahil ngayon, kailangan ko nang mamili. Ang bumalik sa normal kong buhay bilang tao o manatili sa tabi ng lalaking mahal ko kahit unti-unti akong mawala sa mundong kinalakihan ko. Hindi ako agad nakasagot matapos sabihin ni Lucia ng katotohanan tungkol sa magiging kapalit ng pagmamahalan namin ni Darius. Tahimik lang akong nakaupo malapit sa fireplace habang pinapakinggan ng malakas na ulan sa labas ng bahay. Pakiramdam ko noon ay parang dalawang mundo ang sabay na humihila sa akin. Ang una ay ang dati kong buhay bilang ordinaryong tao. Ang simpleng buhay na tahimik kahit mahirap. At ang pangalawa ay ang mundong nakilala ko dahil kay Darius. Isang mundong puno ng misteryo, takot at mga nilalang na hindi ko akalaing totoo pala. Ngunit sa kabila ng lahat ng yun, hindi ko maikakailang naging totoo rin ang nararamdaman ko para sa kanya. Maya-maya, tumayo si Darius at tahimik na lumabas ng bahay. Hindi ko siya agad sinundan. Tahimik lang kaming naiwan ni Lucien habang pinagmamasdan niya ako na tila matagal na niyang alam ang magiging desisyon ko. Hindi madali ang buhay na pipiliin mo, mahina niyang sabi. May paraan pa ba para bumalik sa dati? Tahimik siya sandali bago umiling. Kapag tuluyan nang nabuksan ang koneksyon sa pagitan ng dalawang kaluluwa, bihira na itong maputol. Napayuko ako habang pilit pinipigilan ng pagluha. Pero may isa pang paraan. Napatingin agad ako sa kanya. Anong paraan? May kailangang isakripisyo si Darius. Nanlamig ako sa sinabi niya. Maya-maya, dahan-dahan siyang tumingin sa bintana kung saan nakatayo si Darius sa ilalim ng ulan. Kailangan niyang talikuran kung ano talaga siya. Tahimik ang buong bahay matapos niyang sabihin niyon. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin ngunit maya-maya, nagsalita ulit siya. Kapag isinuko niya ang kapangyarihan at karapatan niya bilang tagapagmana ng kanilang kaharian, mawawala ang koneksyon na unti-unting humihila sa iyo. Bigla akong napahawak sa dibdib ko. Pero anong mangyayari sa kanya? Magiging mortal siya. Napatingin ako sa labas kung saan tahimik lang na nakatayo si Darius habang umuulan. Sa unang pagkakataon, naisip ko kung gaano kalaki ang mawawala sa kanya kapag ginawa niya iyon. Mawawala ang mundo niya. Ang pagkatao niya, ang buhay na nakasanayan niya sa loob ng napakaraming taon. Maya-maya, tumayo ako at lumabas ng bahay. Malamig ang ulan ngumit halos hindi ko iyon maramdaman habang papalapit ako kay Darius. Hindi siya agad lumingon. Gusto mo na bang umalis? Mahina niyang tanong. Halos madurog ang puso ko sa paraan ng pagkakasabi niya noon. Parang matagal na niyang inihanda ang sarili niya sa posibilidad na iiwan ko siya. Hindi ako umiling habang pilit pinipigilan ng pag-iyak. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may paraan pala? Tahimik siya sandali bago napabuntong hininga. Dahil ayokong mawalan ka ng normal na buhay. Pero handa kang mawala ang sayo? Ngayon lang siya lumingon sa akin. At sa unang pagkakataon simula nang nakilala ko siya, nakita kong tila pagod na siyang lumaban. Kung iyon lang ang paraan para manatili kang ligtas,
Oo, hindi ko napigilang umiyak habang nakatingin sa kanya. Maya-maya, dahan-dahan niyang hinawakan ng mukha ko. Simula nang nakilala kita, ngayon lang ulit akong natakot mawalan ng isang tao. Mahigpit kong hinawakan ng kamay niya habang umiiyak. At kung ayoko, bahagya siyang napangiti nulit may lungkot pa rin sa mga mata niya. Kapag pinili mo akong manatili ganito, unti-unti kang mawawala sa mundo ninyo. Tahimik kaming nagtitigan habang malakas ang ulan sa paligid namin. At doon ko naintindihan na kahit gaano namin kamahal ang isa't isa, may kapalit pa rin pala ang lahat. Kinabukasan, dinala kami ni Lucien sa pinakagitna ng kagubatan kung saan nagsimula ang lahat. Pareho lang ang lugar ngunit mas kakaiba itong tingnan ngayon. Mas malamig ang hangin at tila mas buhay ang paligid. Habang naglalakad kami, napapangsin kong tila may mga matang nakatingin sa amin mula sa dilim ng kagubatan. Maya-maya, nakarating kami sa isang malaking clearing kung saan maliwanag na maliwanag ang buwan. Kabilugan na naman. At habang tumatama ang liwanag ng buwan kay Darius, unti-unting lumitaw muli ang mga sungod niya. Napahigpit ko ang hawak ko sa kamay niya. Isa-isang lumitaw ang mga nilalang mula sa dilim, kasama si Seraphine. Tahimik lang silang nakatingin habang papalapit si Lucien sa gitna ng clearing. Kapag itinuloy mo ito, seryosong sabi ni Seraphine kay Darius. Tinatanggap ko. Hindi ka na magiging bahagi ng aming kaharian. Tinatanggap ko. Tahimik ang buong paligid matapos niyang sabihin iyon. Maya-maya, tumingin siya sa akin. At sa mga mata niya, wala akong nakitang pagsisisi. Lumapit si Lucien at inilagay ang lumang kwinsad sa kamay ni Darius. Kapag isinuko mo ito, mamamatay ang bahagi mong kabilang sa mundo namin. Mahigpit na kinuyom ni Darius ang kwinsad bago niya ulit akong tiningnan. Handa ka ba? Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong natakot. Dahil pakiramdam ko may mawawala rin sa akin kapag ginawa niya iyon. Ngulit tumando pa rin ako habang umiiyak. At sa ilalim ng kabilugan ng buwan, dahan-dahang isinara ni Darius ang kamay niya sa kwinsad. Kasabay noon ay isang napakalakas na hangin ang umikot sa buong kagubatan. Nagsimulang lumiwanag ang buong paligid habang tila may kung anong puwersang hinihila palabas mula sa katawan niya. Napahawak siya sa dibdib niya habang napapaluhod sa lupa. Darius! Imiyak kong sigaw. Ngunit patuloy lang ang liwanag na bumabalot sa kanya. Unti-unti, nakita ko kung paanong naglalaho ang mga sungod niya, kung paano bumabalik sa normal ang mga mata niya. At habang sumisikat ang unang liwanag ng umaga, doon ko nakita na tuluyan nang nawala ang kakaibang presensya sa paligid niya. Tahimik na bumagsak si Darius sa damuhan. Bigla ko siyang iniyakap habang umiiyak. Ilang segundo siyang hindi gumagalaw, hanggang sa maya-maya ay dahan-dahan siyang napamulat. At sa unang pagkakataon simula nang nakilala ko siya, wala nang gintong liwanag sa mga mata niya. Mukha na lang siyang ordinaryong tao. Mahina siyang napangiti habang hinahawakan ng kamay ko. Tapos na. Napayakap ako sa kanya habang umiiyak sa gitna ng malamig na hangin ng umaga. Tahimik nagmasdan ng ibang nilalang bago isa-isang naglaho sa kagubatan. Maging si Seraphine ay huling tumingin kay Darius bago siya tuluyang mawala sa dilim. At habang sumisikat ang araw sa kagubatan, doon ko naramdaman na tuluyan ng nagsara ang pintuan sa pagitan ng dalawang mundo. Hindi naging madali ang buhay namin pagkatapos noon. Marami pa ring gabi na nagigising ako dahil sa kakaibang panaginip. May mga pagkakataon ding tila may malamig na hangin akong nararamdaman mula sa kagubatan. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili si Darius sa tabi ko. Hindi na bilang isang engkanto, kundi bilang lalaking piniling talikuran ng sariling mundo para sa pagmamahal niya sa akin.